Kababayan, dito naman tayo kay Raffy Tulfo. Ano nga ba yung issue ni Raffy Tulfo ngayon, mga kababayan? Eto na. Ma'am Elina Garcia, hello po dyan. Kay Raffy Tulfo, mga kababayan, kay Raffy Tulfo, nagsalita na si Idol. Hindi cheese dog ha. Raffy Tulfo. Gusto ni Idol Raffy Tulfo na ituloy ang impeachment ni Sara. Mga kababayan, ipakita ko muna sa inyo ha. Kasi baka sabihin fake news ito, gawa-gawa kwento. Si Tulfo mismo nagsalita. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Wait lang, baka walang boses. Wala nga boses. And gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. What's important to me is matutuloy impeachment. And so, ngayon, mga kababayan, ito, according sa aking naobserbahan, ayaw ko sana mag-react dito patungkol kay Raffy Tulfo na gusto niyang ituloy ang trial para makapagsalita si Sara at imalabas daw ni Sara yung side ni Sara. Halimbawa, Article 1, Article 2, 3, 4 hanggang 7, masagot ni Sara yan para mapakinggan din daw natin yung side ni Sara. Ganito mga kababayan, kahit ituloy pa ni Raffy Tulfo yung trial sa impeachment ni Sara, isa lang sagot ni Sara dyan. Anong silbi ng 16 kong abogado kung pupunta pa ako dyan? Di ba? Anong saysay ng binayaran niyang mga magagaling na abogado? Siyempre, mahal yan. 16, tapos buong bansa, usaping pera ng bayan. Mahal yan, sabi ko sa inyo. Ngayon, isa lang sasabihin ni Sara dyan. Anong saysay ng pagbayad ko sa 16 kong abogado kung pupunta pa ako dyan? Hindi pupunta yan, Idol Raffy. Ang problema ngayon, Idol Raffy, ito ang napansin ng DDS sa'yo. Kahit ako Bakit? According ng DDS, kaya daw si Raffy Tulfo nag-ingay ngayon. Pero nung nakaraan, yung mga kung ano-anong issue, walang Raffy Tulfong lumalabas. Ngayon daw biglang lumabas. Bakit? Ganito yan. Sa year 2028, matatapos na ang termino ni Tulfo. Yeah? Baka daw, kaya nag-ingay si Tulfo ngayon para mapabilib ang tao sa kanya kasi may balak yata itong tatakbong presidente sa 2028. Kaya gumalaw si Tulfo ngayon para pag na-impeach, na-convict, natanggal si Sara, hindi na pwedeng tumakbong presidente yan. May tsansa si Tulfo na papasok. Yun ang sabi ng mga DDS. Idol Raffy. Kaya ka daw umaaray-aray ngayon? Kaya ka daw ngumungaw-ngungaw ngayon? Noon daw umpisa ng mga kaguluhan dyan, wala ka daw imik. Tahimik ka daw, Idol Raffy. Bakit ngayon, Idol Raffy, na alam mo daw na malapit na ang eleksyong 2028? Di ba? Bakit daw binira mo na si Sara? Yan ang sabi ng mga DDS. Basahin ko dito Kasi malapit na daw ang eleksyon para pag natanggal si Sara, papasok daw siya. Yan ang sabi ng mga DDS Ito, basahin natin yung comment ng Philippine Star Post. Philippine Star Post ito. Antayin natin, mga kababayan. Kaya daw si Tulfo, kung napansin nyo daw, sabi ng mga DDS yan, hindi nanggaling sa akin yan hindi nanggaling sa akin yan. Sabi ng mga DDS, kaya ka lang naman nagkakaganyan, Idol Raffy. Kasi nga, nagbabalak ka naman sigurong papasok na naman sa 2028. Election, tatakbo kaya tang presidente. Ma'am Norma, ayan, Duro. Maraming salamat po ma'am sa yung 1,600 yen. Super sticker. Thank you so much po. Ito mga kababayan. maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment.
What's important to me is matutuloy yung Kaya sabi ngayon mga kababayan, nitong mga DDS, bakit daw si Tulfo ngayon umangaw-ngaw-ngaw na? Bakit nag-iingay? Baka daw kasi, kaya nagpapakitang gilas na naman daw si Idol, kasi daw tatakbo daw ito sa 2028. Kaya binira si Sara ngayon, kasi kunwari lang daw, para mapakinggan daw ang side ni Sara, para patas daw ang laban. Kunwari lang daw, para pag nakita ng taong bayan at sumagot si Sara, sabihin na naman, Idol Rapi talaga, oh. Galing-galing ni Idol Rapi, oh. Tita Sepsi, hello po. Galing-galing ni Idol Rapi. Nagpapapapil daw, sabi ng DDS. Di basahin natin yung comment ng mga DDS. Ayaw lang kasi lumabas mga kababayan. Kung lalabas lang talaga to, ay Diyos mio Marimar. Wait lang dito tayo, puntahan natin tong Inquirer.net. Ewan ko kung ayaw lumabas. Mama Rimar, maraming salamat po sa yung 2 o 3 Canadian dollar super sticker. Thank you so much. May plano siguro tumakbo yan kaysa kay Inday Piatos. Okay na rin si Rapi Tulfo. Sabi ni Ricompa. Tinik sa arte kay Sara, walang alam. What's important to me is matutuloy yung impeachment. Hindi lang talaga lumalabas yung gusto comment. Gusto matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na yun ang sabi. Rapi Tulfo to Sara Duterte. Ayan po mga kababayan. Sabi dito, Sara Duterte impeachment trial must proceed. So sabi dito, let Vice President Sara Duterte prove her innocence by allowing the impeachment trial against her to proceed, Senator Rapi Tulfo said on Tuesday. Tulfo said that on going ahead with the trial would allow Duterte to respond to all allegations against her. Di ba? What's important to me is that the impeachment trial proceed. And I really want it to push through so that we can give BP Sara the chance to share her side. Wouldn't it be better for her to clear her name by defending herself? Isa lang naman sasabihin ni Sara dito. Bakit ako a-attend dyan, Rapi Tulfo? Anong silbi ng 16 kong abogado at binayaran kong mahal yan? Kung pupunta pa lang din naman ako dyan at sasagot, meron naman akong spokesperson. Ayan ayan na yung spokesperson ng Office of the Vice President. Bakit kailangan pa ni Sarang pumunta? Ang reaksyon ng DDS ngayon mga kababayan, simple lang. Nagpapaamoy daw kasi si Idol Rapi. Kaya daw nagkakaganito ngayon si Idol Rapi mga kababayan. Kasi nga daw, nagpapaamoy. Kasi tatakbo daw presidente sa 2028. Ay, nako, si dating DTI si Yusek Ruth Castillo ng Duterte admin yan. Ma'am Eli De Los Santos, silo po. Much better naman si Idol kaysa kay Saramao. Sabi ni Flor Rabara. Actually sa akin mga kababayan kahit sino po maging presidente sa 2028, wag lang Duterte. Yun lang, napaka-simple. Kahit sino, wag lang Duterte. Pero ang gusto kong iboto, si Leni talaga. Leni Robredo. I will assure you, 2028 election, hahanap talaga ko ng paraan na makaharap ko si Mama Leni Robredo at makaakyat ako sa entablado at makapagsalita ako na ito yung binaboy ko noon na tinawag nilang lutang pero walang confidential. Hindi magnanakaw, hindi adik at hindi sangkot sa anumang krimen. Yun lang sasabihin ko. Hindi ko ikakahiya yan. Basta sa akin, Leni. Kung walang Marcos, Leni ako. Yun lang. Hindi naman masama. Wag lang si Sara. Yun lang sa akin. Sorry sir, ayaw ko babae presidente. Ako naman sa akin, mapababae man o mapalalaki, ang mahalaga, yung kapakanan ng tao Mapababae man o mapalalaki, ang mahalaga yung kapakanan ng tao. Aanhin mo yung lalaki. Sabi nga ng mama sa akin, si mama ko sabi, wag ka nga pabakla-bakla. Sinagot ko talaga mama ko, sabi ko, aanhin mo, street, lasinggero, basagolero, babaero, adik. Di bali na lang ako bakla, at least wala akong bisyo.
Ganun lang. Ganun lang ang reaksyon ko. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pinutakti ngayon si Idol Raffy Tulfo. Bakit? Sa tinagal-tagal daw ng issue, mula kay Senior Aguila, kay Kibuloy, kay sa Pogo, wala daw reaksyon si Tulfo. Pagdating sa impeachment, tahimik si Tulfo. Ngayon daw nung patapos na, at alam daw ni Tulfo na palapit na yung 2028 election, bigla daw nag-ingay. Sabi ng mga DDS, kaya ka pala gumaganyan, Idol Raffy. Sabing ganon. Kasi nga may plano kang, takot ka lang kasi. Takot ka na pag tumakbo kang presidente, hindi mo kaya si Sara kasi mas marami kaming bobo na buboto sa kanya. Di ba? Yun ang sabi ng mga DDS. Takot ka lang kasi, Idol Raffy. Kasi alam mo na maraming buboto kay Sara Duterte kasi marami kaming bobong DDS na buboto sa kanya. Di ba? Nakasaad sa Bible, ayaw ng Panginoon mamuno ang babae. Actually, mga kababayan, ayaw kong makipagdebate pagdating sa ganyan kasi baka sabihin akong irihis, no, pagdating sa Bible. Pero kung ayaw ng Bible na babae ang mamuno, pero kung kayo papipiliin, mas piliin ko ang nanay ko na mag-alaga at magpalaki sa amin sa tahanan kaysa sa tatay. Bakit? Ang tatay pagdating sa kalinisan, wala ang layo talaga. Tsaka higit sa lahat, sa pamumuno sa bahay, nanay talaga. Ako sa totoo lang gusto ko babae, maiba naman. Actually, babae naman si Cory Aquino. Babae naman si Gloria Arroyo. Kaya ang sa akin lang talaga, mga kababayan, the only thing, hindi na natin kailangan yung pili-piliin yung Bible, yung relihiyon. Kasi bakit? Yung kinabukasan ng bayan ang isipin natin, yung walang confidential fund, yung hindi magnanakaw, yung hindi basagulero, yung hindi nagmumura, yung may takot sa Diyos, may respeto sa mamamayan, yung niyuyukuan pag dumaan. Ayaw ko nang pag dumaan makapagsabi ka, putang ina yung magnanakaw, yung confidential, saan mo dinala? Putang ina yung sangkot ito sa di ba? Gaganon kapag dumaan Pero pag si Lenny dumaan, subukan mong sigawang lutang. Hindi ka ba mahihiya? Yeah? Bukod sa mapuna kay Lenny, lutang lang, wala nang iba. Sige, tatanungin ko kayo mga kababayan. Bukod sa mapuna ninyo kay Lenny, lutang lang. And the rest, wala na. Ano pang iba? Wala ka namang makita Di ba? Yes, Ma'am Rosa Gonzaga. Sabi ni Robin, sana Ken. Pero ayaw mo ng Dutertes. Baka mangamoy si Robin. Nako, mamarites musni. Kahit si Robin, si Laban mo yan, amoy Duterte yan. Kahit ipanalo mo yan, bobo na talaga ang Pilipinas. Literal na bobo. Kung si Robin maging presidente sa 2028, di bali nang kumain ako ng kamuting kahoy araw-araw. Di bali nang itigil ko yung pagbablog ko. Walang kwenta. Pagtatawanan lang tayo. Pag si Robin maging presidente, pupunta ka ngayon sa Global Summit or Economic. Anong sasabihin ni Robin doon? Hindi marunong mag-English. Sige nga, magiging presidente si Robin. Pagpunta mo doon, maskin kaharap mo mga Asian country lang. Baka biglang pagmumurahin ni Robin yung kapwa niya mga presidente doon. Putang ina, magtagalog ka. Hindi kita maintindihan. I am the president in the Philippines, magtagalog ka. Hindi kita maintindihan. Kagaganon lang si Robin doon. Nakita niyo yung nag-audition doon sa Pilipinas Got Talent. Magtagalog ka, nandito ka sa Pilipinas. Bakit? Pag kami ba pumunta sa lugar niyo, Tagalog ba kami? Di ba nag-English din kami? Wag na mga kababayan. Diyos mio Marimar. Si Robin nga, pagpaharapin mo ng Chinese ngayon nag-English, Chinese na, baka sabihin, sampalin bigla ni Robin yung kausap niyang Chinese. Hindi niya maintindihan. Diyos mio Marimar. Tingnan nyo, nag-session, nagdebate na English version yung mga senador. Si Robin nandun sa gilid, nakaganon lang. Wala.
Diyos mio, Marimar.